Yung pagpapalawag ng contempt order kay Attorney Lopez. O tingnan natin kung ano ang opinyon ng mga marunong sa batas. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nitong Lunes. Pinalawig pa sa 10 araw ang contempt order laban sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Ito ay matapos pinagbigyan ng House Blue Ribbon Committee ang motion ng convicted child abuser at ACT Teachers Representative Franz Castro. Nitong Lunes sana magtatapos ang 5 araw na contempt order laban kay Lopez. Kinwestiyon ni VP Sara ang nasabing desisyon sa komite na aniya ay iligal. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. I think the proper remedy is for you to go to the court. Di ba? Kasi ang kanila, for you to go to the court, gano'n ba katagal yun? Akop. Kung sa'yo kaya gawin yan, gaano katagal? Buti sana kung pupunta ako sa korte ngayon, tapos ngayon din, marirelease yan. Hindi eh. If I will go to the court, syempre gagawa ako ng request. It will take me a day. Pupunta doon, papasa mo, and then 2 to 3 days, marireceive nila, and then they will hear it. Tagal nilang pagpaplanuhan. Tapos, lumabas, 1 buwan na, hindi pa naasikaso yung papel mo. Hindi pa, sa dami ng kaso sa Pilipinas, sa dami ng mga appeal sa Pilipinas. Hindi na maasikaso. So, yung 1 araw, akop, na ang isang taong malaya ay ikinulong mo, sabi nga nila magpakulong ka na or magpalaya ka na ng 10 kriminal kesa magkulong ka ng isang inosente. Sobrang bad yun na ikaw ay supposedly malaya tapos ikinulong ka dahil lang sa kapritsyo ninyo. Diba? Dahil lang sa kapritsyo ninyo, may mga tao na nagsasuffer. Ilan na yung mga inosenteng tao? Walang kaso sa gobyerno. Walang kaso sa korte. Ang ikinulong nyo dyan. Ilan na? Ang dami na. So kung meron ditong nagva-violate ng human rights, kayo yun. Kayo yun, mga bossing. Alam naman ni Inday na yun yung remedy. Korte. Pero ang question dito is, alam naman natin na matagal yung proseso na yun. So, yung sinasabi mo na yan, pang-aasar pa din yan. Pag-aabuso pa din yan sa power ng Congress. Na, nasa sa inyo naman yan eh. Bakit kailangan pa nating i-ask sa korte? Nasa sa inyo naman yan. Alam nyo naman yung tama at mali eh. So parang gagawa kami ng mali, tapos magreklamo na lang kayo sa korte. Ganun eh. Ganyan din yung ginagawa ng mga nanguhuli sa EDSA. Wala kang violations. Bigla kang fin-lockdown, violation, ganito. Hindi naman totoo, sir. Hindi naman ako umalis sa lane ko. Overspeeding. Hindi po ito, nandito ako sa Nandito ako sa tamang speed eh. Nakikita ko diyan eh. Hindi, overspeeding ka. Akin na lisensya mo. Magreklamo ka na lang. Tipin mo yan, nagagawa kami ng kalokohan sa'yo, you can contest. Plain and simple. Bakit hindi na lang natin baguhin? Bakit hindi na lang tayo sumunod sa batas? Bakit kung alam naman natin na hindi na tama, bakit kailangan pa nating ituloy? Ikaw, akop, PMAer ka pa naman. Supposedly, galit ka sa mga komunista. Pero puta, nakikipag-apir-apir ka pa kay Franz Castro na sympathizer ng mga NPA. Nasa na ang kaluluwa mo, sir? Nasa na yung natutunan mong code of conduct at ethical standards na itinuro sa inyo sa academy? Meron akong ikukwento sa inyo. Meron akong na-meet dito sa Amerika na isang PMAer. Mataas ang katungkulan. Itong PMAer na to, seryoso talaga siya. Kaklase niya itong mga kupal na mga naging aso na ng gobyerno. Ano siya? Mahal niya yung kanyang pagiging sundalong Pilipino at PMAer. Nadismaya daw siya nung nakita niya yung rampant na
corruption sa ranks nila. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, merong bumaliktad na isang sundalo, hindi to si Trillanes may bumaliktad na isang sundalo, sumama siya. Kasi nakita nga niya yung corruption. Sumama siya. Tapos, nung natapos na yung coup, ayaw niya nang bumalik sa military kasi sobrang sobrang na-degrade na siya. Kasi bakit natin ginagawa itong ganito? Hindi ito ang inutos sa atin sa academy. Inutos sa atin sa academy pagmamahal sa bayan. Ang inutos sa atin sa academy pagtatanggol sa Pilipinas at sa konstitusyon. Bakit tayo naging part ng corruption? So ang ginawa niya, tumalikod na siya sa pagiging militar. Pero pinilit ulit siya ng gobyerno dahil nakita yung credentials niya na mataas. Sayang naman itong opisyal na ito kung hindi mare-reinstate. So dinibrief siya. Ayaw niya na talaga. Ilang beses siyang pinilit ng gobyerno na bumalik, ayaw niya na. Pero napilit pa din siya sa pag-asa na baka may pagbabago na. Eto na. Habang siya ay nagtatrabaho na ulit sa gobyerno, loads and loads and loads of cash yung nakikita niya na kinukurakot. Kaya sabi niya, wag na, ayoko na. I'll just leave. Nagkaroon ng threat sa buhay niya. That's why he left papunta ng Amerika. Imagine, mahal mo bayan mo, mahal mo Pilipinas, ito ang inutos sa iyo ito ang tinuro sa inyo sa academy. Pag labas mo sa academy, makikita mo corrupt yung mga galing sa academy. So ayaw mo na, pinilit ka nila, bumalik ka, pagbalik mo ganun pa rin. Napakaraming pera na nakikita mong kinukurakot nila. Tapos pag umalis ka dahil hindi mo na kaya yung mga nakikita mo, gusto ka nilang patayin. Ganun ang Pilipinas. So he had to leave the country that he loves, para lang iligtas niya yung buhay niya at ng pamilya niya. Kailangan niyang umalis na ng papunta na dito sa Amerika kahit na ayaw niya dahil masaya naman siya sa buhay niya sa Pilipinas. Kailangan niyang iwanan yung Pilipinas dahil gago kayong lahat. Dahil mga magnanakaw yung mga namumuno sa gobyerno na gusto nila okay lang sa'yo na magnakaw sila. Pag ayaw mo na nagnanakaw sila, ipapapatay ka nila. Ganun. Kaya yung pinakikinggan ko yung istorya niya dito, nalungkot talaga ako sa bayan natin eh. Mantingin mo matinong sundalo, gusto mo maging maduming sundalo? Tapos aalis na nga lang dahil hindi na kaya yung korupsyon ninyo, putang ina, papapatay nyo. Masama yun. Sana mamatay na rin kayo. Sana baka sakali dun sa impyerno, kalabanin niyo si Satanas dun. Hindi ba? Yun yung problema natin dito. Ito si Akop, galing ka sa academy. Isa ka sa mga nagtuturo sa mga henerasyon ng mga sundalo, ng mga kadete. Tapos, sinotolerate mo, nakikipag-apir-apir ka sa komunista. Anong klase kang tao, Congressman Akop? Anong klase kang sundalo? Anong klase kang pulis? Kasi ang alam ko, hindi naman sundalo yata to, pulis yata to eh. Pero PMAyer to. Anong klase ka, sir? I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas. Kaya dito nga, sa- sir. Sundin yung batas. Ako, puta, hindi kayo sumusunod sa batas. Nagpapakulong kayo ng tao na walang kasalanan. Ayon sa batas, bawal yan. Bawal na gamitin nyo bawal nyong i-weaponize yung contempt power ninyo. Anong sabi ng tao? Anong sinasabi ni Inday? Sir, kino-contempt nyo siya kasi nag-resign siya or what? Proseso? Ang appointing power si Bongbong Marcos.
Nag-resign yang mga yan, tinanggap ni Bongbong Marcos yung resignation nila, tapos iko-contempt mo sila because of that? Dahil sa proseso, yung proseso na yun, si Marcos ang may-ari ng proseso. So dapat yan, pinapatawag nyo din si Marcos dito. Bakit niya tinanggap yung ano? Tapos dito ganito kabobo si Chua. Tinanong niya si Chua, who is the appointing who is the who has the appointing power? Ang sagot ni Chua, secretary. Kundi ba naman tanga? Kaya nga sabi ni Inday, hopeless yung isang kongreso na hindi mo alam kung ano yung batas. Ang may appointing powers or appointing power, presidente ng Pilipinas. Siya ang nag-a-appoint sa mga yan. Magre-rekomenda ako, then siya ang mag-a-approve. So sino may appointing power? Presidente. Ngayon ang sagot ni Chua, secretary, i-deny niya pa. Wala akong sinabing secretary. Sinabi mo kanina, review natin sa camera. Nakapatay lang na yung mic mo pero sinabi mo secretary. 1 minute suspension. Pag nasisita kayo ni Inday, 1 minute suspension, sinungaling talaga. Diba? Sinungaling. Nung nakaraan, tinanong siya, what am I here? A resource person or a witness? Because in your invitation, it says here, resource person. So if I'm a resource person, then I will not take my oath. Or I will take my oath, kailangan mo lang i-distinguish. Alin ba ako dito? Am I a witness? Or am I a resource person? Sabi nila parehas lang yun. No, hindi siya parehas. According sa ninyo, according sa inyong ruling, hindi parehas ang resource person at ang witness. Ano nangyari? Nga, hindi nila napasumpa si Inday. Tapos umalis na lang si Inday. Si Chua, walang alam to. Abogado si Chua, pero walang alam yan. Tinuturuan sila ni Inday Sara. Sino ang nag-appoint sa mga tao na yan? Kanila Lopez? Ako? Si Marcos. Si Marcos ang nag-a-appoint sa mga yan. USEX, ASEX, ang may appointing power dyan, presidente. Ang inang tagal-tagal ng congressman. Meron pa kayong commission on appointments dyan, tapos hindi nyo alam yung trabaho nyo. Sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin Anong problema? Ikaw may-ari niyan? Ako? Kayo may-ari niyan? House of Representatives. Bahay yan ng mga representante. Sino nire-represent nyo? Kami. Bahay namin yan. Kumbaga, caretaker lang kayo dyan. Palamunin namin kayo lahat yan. Yung mga kinakain dyan, hopya, kinakain, iniinom nyo dyan. Yung bote nga ng summit, bote pa eh. Mas mahal yun kaysa sa mga inumin na binibigay nyo sa resource person. Naka-plastic lang yung bote nila. Sosyal nga kayo eh. Sa amin po lahat galing yan, sir. Don't make it sound like kayong may-ari ng Kongreso ng Pilipinas. Nek-nek nyo. natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Di ba? Nasagot ba nila? Hindi nila nasagot. 1 minute suspension. 1 minute suspension. Bakit mo ikukulong si Hindi kulong mo si Marcos. Siya ang nag-approve eh. Hindi nila masagot. Si Acop, napatulala na lang. Si Suarez, na akala niya, katali-talino niya, puta na, stiff neck na. Si Fernandez, na puta na, akala niya, close sila ni Inday Sara, ayaw siyang kausapin. Huwag mo kausapin, tangin na ka. Bobo ka eh. Huwag mong kausapin. Inaasahan ani VP Sara na marami pa sa mga empleyado ng kanyang tanggapan ang iko-contempt ng... Anong nagawa ni Brosas dyan? Anong nagawa ni Manuel dyan? Anong nagawa ni Castro dyan? Anong sabi ni tawag dito, anong sabi ni Marcoleta kay Manuel, kayabang-yabang? Kailangan po natin sa paggawa ng batas ng ganito, ng ganyan. Anong sabi ni Anong sabi ni Marcoleta sa kanya? One word. Hindi pala one word. May brief. Sabi ni, this is what's wrong with non-lawyers. Kasi kahit mali na, pinaninindigan pa nila. With non-lawyers, mali na, pinaninindigan pa.
Pinahiya si ano, nakasagot ba yung si TikTok? Nga. Nakasagot ba si Dan Fernandez? Na hindi naman abogado, nag-aabo-abogaduhan? Nga. Feeling kasi nila angat na sila sa mga abogado porket congressman sila. Sabi nila, inuutusan lang namin mga abogado rito para gumawa ng batas para sa amin. Ay nakala nila, mas mataas na sila kaysa sa abogado. Hindi, nag-aral yan. Fernandez, ikaw, tangina mo ka, acting ka lang sa camera, kala mo, sobrang galing mo na. Ang mga kongresista. Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect, ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Kasalukuyan pa rin nagpapagaling si Lopez sa VMMC. Bukod kay Lopez, nandito rin sa nasabing ospital si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Isinugod si Acosta sa emergency room ng VMMC pasado alas 6 ng gabi ng Lunes. Tumaas kasi ang blood pressure ni Acosta sa kasagsagan ng pagtatanong ng ilang kongresista sa pagdinig. Bago pa man siya itinakbo sa ospital ay inamin na nito sa hearing. Siya ay nakaramdam na ng panginginig. Naka-wheelchair si Acosta nang inilabas sa kamera. Matapos humarap sa nasabing pagdinig, bumalik din si Vice President sa Veterans Memorial Medical Center para samahan sina Lopez at Acosta. 12:54 na ng madaling araw natapos ang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability o tumagal ng higit 14 na oras. Sa pagkasuspende ng pagdinig, naging emosyonal ang mga empleyado ng OVP. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Di ba? Ayan. Kala ninyo hindi papalag si Inday Sara sa inyo ha. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ninyo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.